Narinig mo na ba ang kwento ng Taal Volcano noong 1754, kung saan halos 7 buwan itong walang tigil na sumabog at literal na binura ang ilang komunidad sa paligid ng lawa? Isipin mo kung mangyari ulit ito sa kasalukuyan pero mas malupit, mas makapal na abo, mas mabangis na pyroclastic flow at mas matitinding lindol na halos araw-araw yayanig. Sa unang bugso pa lang, kakaripas na sa paglikas ang mga residente sa Agoncillo, Laurel, Talisay at ibang bayan sa Batangas dahil posibleng lamunin agad sila ng nagbabagang abo at gas na kayang tumakbo ng kasing bilis ng sasakyan. Kung tumagal pa ito ng maraming buwan, hindi malayong daan-libong tao ang mawala ng tirahan at libo-libo ang pwedeng mamatay sa tindi ng init at makapal na abo. Noong 1754, hindi pa siksik ang populasyon at wala pang napakaraming establishmento. Pero ngayon, napakaraming subdivisions at kabuhayan sa paligid ng Taal Lake. Kung halos 7 buwan muli itong rumagasa, maaaring hindi lang libo-libo, kundi milyon-milyon ang maapektuhan, lalo na't maaring umabot ang makapal na ashfall sa Cavite at Metro Manila. May isip mo araw-araw na madilim ang langit, barado ang hangin sa abo, at posibleng bumagsak ang mga bubong kapag nabasa at biglang bumigat, dagdag pa rito ang walang humpay na lindol na maaaring magpaguho ng kalsada, gusali at magdulot ng landslide sa mga bulubunduking bahagi. Isa pang nakakatakot ay ang posibilidad ng volcanic tsunami. Kung nagbabago ang ilalim ng lawa dahil sa matinding putok, maaaring biglang umalpas ang tubig at lunurin ang mga baybayin sa paligid ng Taal. Noong 1754, naitala na umabot sa Pampang ang bugso ng tubig, pero ngayon mas malawak at mas matao ang lugar na tatamaan. Dahil sa mga debris at abong sasama sa baha, napakabilis nitong makakasira ng ari-arian at buhay. At kung ilang buwan na walang tigil ang bulkan, pwedeng maging malaimpyerno ang sitwasyon sa mga evacuation center. Kakaunti ang pagkain, siksikan ng mga tao at nagsisimulang magkasakit dahil sa alikabok at kawalan ng maayos na pasilidad. Pwede ring ma-paralyze ang turismo sa Tagaytay at Karatig-Bayan. Ang dating mala-postcard na tanawin ng Taal ay magiging kulay abo, balot ng makapal na usok at mawawalan ng bisita ang maraming hotel at kainan. Hindi imposibleng bilyon-bilyong piso ang mawala sa ekonomiya habang sumasalanta ang bulkan. Kasabay nito, mamamatay ang maraming isda sa lawa dahil sa sulfur at kawalan ng oxygen at sisirain nito ang kabuhayan ng mga mangingisda. Kung mas lumawak pa ang pinsala, baka magsimula ring pumalo ang presyo ng pagkain at mahirapan ang pagdadala ng supply dahil sira ang mga daan at tulay o nilalamon ng kapal ng abo. Maiiwan din ang isang kakaibang tanawin, maaaring nabago ng husto ang topografiya, lumubog ang ilang baryo, at lumitaw ang bagong isla sa gitna ng lawa. Kung dati isa na itong malaking trahedya noong 1754, ngayon ay maaaring lampas-lampas pa dahil sobrang dami ng naninirahan sa paligid at nakadepende sa Taal Lake. Hindi rin ligtas ang mga lugar na medyo malayo dahil umaabot ang abo kung saan dalhin ng hangin pati na sa Metro Manila. Maiisip mong araw-araw, parang gabi ang kalangitan at makapal ang alikabok sa hangin. Pwedeng huminto ang mga flight sa NAIA dahil sa panganib na makasira ito sa eroplano. Maging ang kalusugan ng maraming mamamayan ay maapektuhan mula sa hirap huminga hanggang sa iritasyon ng mata at balat. Kung talagang hindi mahupa ang Taal, maaring umabot sa milyon-milyon ang nawalan ng hanap buhay o bahay at daan-libong casualty dahil sa iba't ibang pinsalang dulot nito. Baka magtagal ang pinsalang ito sa loob ng maraming taon. Matapos ang napakaraming buwan ng pagsabog, maaaring magkalat ang abo at lava sa buong paligid, wasak ang maraming estruktura at hindi agad makabangon ang lokal na ekonomiya. Tuluyan nang mawala ang ilang barangay at lumilitaw sa mga bagong mapa na nag-iba na ang korte ng lawa o lokasyon ng bunganga. Walang katiyakan kung kailan eksaktong titigil ang bulkan at habang sumasabog ito, mas marami pang buhay at ari-arian ang malalagay sa peligro. Ganito kalupit ang maaaring mangyari kung biglang ulitin ng Taal Volcano ang nakatatakot na kasaysayan ng 1754, pero mas malala pa ang epekto dahil sa pagdami ng tao at paglawak ng infrastruktura. Sa 7 buwan o higit pang walang patid na pagsabog, maaring makaranas ng hindi mabilang na pagkamatay, pagkawasak ng komunidad, at kabuhayan na hindi na makabawi. Sa huli, ito ang pinakamalinaw na aral sa lahat. Maliit man ang Taal, taglay nito ang puwersang kayang bumagos sa buhay ng napakaraming Pilipino sa loob ng ilang buwan na maaaring maging pinakamahirap na yugto sa ating kasaysayan.
At kapag narating nito ang sukdulan, maaaring hindi lamang mga bahay kundi buong bayan ang maglaho sa mapa, nag-iiwan ng pangalang Taal bilang isa sa pinakamatinding banta sa kasaysayan ng Pilipinas.